Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea na ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po dito sa ating pagdiriwang ngayong unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So, kapag naririnig ninyo ang salitang Kwaresma, ibig sabihin 40 days na paghahanda. Paghahanda pa lang ito, hindi pa ito yung pagdiriwang o pinakaselebrasyon. Paghahanda, inihahanda pa lang tayo para sa napakahalaga at pinakasentrong pagdiriwang na dapat nating dadaluhan. Yan ay ang Pasko ng Pagkabuhay. Sabihin nyo nga ulit, Kwaresma. So sa Ingles ay Lent, no? O itong panahong ito. So kailangan mo ikondisyon ang iyong sarili at nawa sa tulong din ng ating pagdiriwang sa misa, sa pagpunta ninyo ay mas maramdaman nyo rin yung presence, yung essence o yung diwa na Kwaresma nga pala ngayon. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong linggo o ordinaryong araw na pagdalo mo sa misa. Kundi sa pagpunta mo dito, ma-feel mo sana, uy, Kwaresma na nga pala ngayon. Mapaalalahanan nawa tayo. Kaya ilan sa mga makikita ninyo, wala tayong bulaklak. Hindi dahil walang nag-donate, hindi dahil wala tayong budget, no? Kundi magpa-fasting din tayo sa mga decorations sa simbahan. Magpa-fasting din tayo sa nakikita, nagpa-fasting din tayo para sa mga naririnig. Kaya hindi mo maririnig ang kantang Alleluia at ang luwalhati o papuri para magkaroon din tayo ng pagkamis, no? Mamimiss mo, aasamin mo. Kaya dapat pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay, nandoon ka. Yung bang meron kang nilulook forward na celebration. Okay po ba yun? Ano, yung mga gusto mag-donate, ipunin nyo muna, then bobonggahan natin to pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay. Pero ngayon, hindi dahil sa wala tayo, kundi para mas makatulong din na
Ba't walang bulaklak? Lent nga pala. Malinaw po ba yon? O hindi nyo napapansin? O hindi nyo pinapansin? Wala lang, mas sisimba ako. No, katulad ng mga naunang linggo, sisimba ako kasi linggo. Pero Kwaresma tayo ngayon. Kaya nga 'di ba, sana po no, maipaalala niyo ulit kapag Kwaresma, nagbabawas tayo ng kain. Kapag Kwaresma, hindi tayo kumakain ng meat, lalong-lalo na kapag Biyernes. Kasi nga Kwaresma, bahagi ng ating paghahanda. Na inaasahan sana no na para bang yung pang sinaunang pagdiriwang no ng simbahan, talagang magfa-fasting sila. Konting kain. Pero pagdating ng pagkabuhay, yun talaga yung fiesta tayo. Pwede kayong mag-donate ng lechon, ng baka sa Easter, no? Para talagang pag-ipunan nyo na, ha? Pero yan po yung isa sa, sana po, no? Ma-invite kayo na pumasok sa para bang atmosphere o mood ng ating pong pagdiriwang. At yung ingay sa paligid, yan talagang sasabayan tayo ng ingay sa paligid natin. No? Pero isa yan po sa dapat nating pagandaan at talagang lumalakas siya, papalapit ng papalapit sa atin. Kasi nga, maraming tukso sa paligid. No? At isa po yan sa talagang mararanasan natin ngayon. Yung tukso, nandiyan yan. Pero yung reaction mo, yung papaano mo haharapin, nakadepende sa iyo yan. Kaya nga sa linggong ito, ipinapaalala sa atin na bago sinimulan ni Jesus ang kanyang pinakamisyon, ang magpahayag ng mabuting balita, kasi ang mabuting balita ay para sa kaligtasan ng tao. Kapag hindi narinig ng tao ang mabuting balita, delikado sila. Kaya nga doon po sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, yung arko, no, yung bangka na kinasasakyan nitong pamilya ni Noe at ng lahat ng bagay sa mundong ito ay sumisimbolo sa simbahan natin na ngayon ay pinapaalalahanan tayo na nakikipagtipan ang Diyos sa atin. Ano ba? Nandito ba sa ulo ko yung nagbabarena? Nakikipagtipan ng Diyos. At yung marinig mo yung pangako ng Diyos. Nangangako ang Diyos sa atin, lalo pa sa panahon na binanggit niya kay Noe na kahit kailan hindi niya nagugunawi ng mundo sa pamamagitan ng baha. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng mga tao ang tipan na ito. Yung covenant. Kaya dumating si Jesus para muling i-renew, muling pagpanibaguhin yung pakikipagtipan ng Diyos. Na nandiyan si Jesus. At sa tuwing makikita mo si Jesus, yan ang tipan ng Diyos na kahit kailan hindi niya nanaisin na ikaw ay mapahamak. Kaya importante po, simula ngayon o simula ng Miyerkules Santo, ihahanda mo, maglalakbay tayo, sana makarating tayo sa dulo. At ang pinakadulo, pinakarurok ay yung Pasko ng pagkabuhay. Malinaw po ba yun? So 40 days, tandaan nyo po, no? Kasi between these days, no, itong mga panahon na ito, maraming tukso ang darating sa atin. Sino ang nagpalagay ng abo sa noo ng Miyerkules Santo? Tandaan mo ha, nakita ka ng demonyo. Of course, alam ng Diyos, nakita ng Diyos. Pero nakita ka ng demonyo. Nakita tayo ng demonyo. Kaya, sino ang pinakapunterya ng demonyo? Yung mga nagsimba. So, kung hindi ka magiging aware o alerto, no? Hindi ka magiging alerto, baka manalo ang demonyo sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan.
Pero mas maganda, sabihan niyo yung katabi ninyo, lumayo ka, tukso. Pero kasi tandaan niyo po ito ha, mararanasan niyo ito sa mga susunod na mga araw ha, mararanasan niyo ito. Kung kailan gusto mong maging mabait, kasi nga, di ba no, ang panahong ito, ang panawagan, magsisi sa ating kasalanan. Kaya mahalaga na makapagkumpisan. Pero habang gusto mong magsisi, kasi nga, Kwaresma, Lent ngayon, diyan maraming tukso. Diyan maraming aali-aligid. Diyan maraming magpo-post sa Facebook ng kung ano-ano. At ang isang tukso po na ginagamit sa atin ngayon ng demonyo ay yung sasabihin sa atin na yung kasalanan ay hindi kasalanan. Kasi yung kasalanan noon, pangit ang itsura. Pero yung kasalanan ngayon, maganda ang itsura, masarap ang itsura, maayos ang packaging. Kaya sasabihin ng tao, okay lang yan. O makukumbinsi ang tao na, okay yan, hindi masama yan, okay yan. Tingnan niyo po minsan, no? Pag sinabi mong, magfa-fasting ako ngayong Kwaresma, saan ka magfa-fasting halimbawa? Sa pagkain. Hindi ka kakain ng meat. Sabihin mo na, o kahit ano pa man, magfa-fasting ako. Diyan maraming imbitasyon ng kainan. So, ano ba? Bibreak ko ba yung 40 days? Kasi 40 days dapat 40 days walang kakainin na ganito Pero andyan yung imbitasyon. At ang pinakatukso pa, pag hindi ka kumain, magkakagalit tayo. Pero hindi mo napapansin yon na tukso ito. Pag sinabi mo, ay magpa-fasting ako, Kwaresma ngayon kaya hindi mo na ako iinom ngayon. Bukas na. Diyan yung temptation pumapasok. Pag sinabi mo na, ay, Kwaresma ngayon, kaya hindi mo na ako magmumura. Pero diyan maraming talagang titrigger sa'yo para magmura ka. Magpa-fasting ka nga di ba? No? Fasting muna, hindi mo na ako magchichismis, hindi mo na ako magbibitaw ng kung ano-ano, pero talagang ang demonyo, nandiyan dyan. Ibuka mo ang bibig mo. Nanginginig na yung bibig mo. Ibuka mo, dali. Makipagchismisan ka na, dali. Maraming itsura, anyo ang tukso na gagamitin ng demonyo ngayon. Kung hindi ka magiging alerto, mabuhulog ka sa bitag. Hindi ko alam ko may ginagawa ba kayo o wala lang? Kasi nga, Kwaresma na, kaya nga sabi ko, inaanyayahan tayo, pumasok tayo dito. Kwaresma na, ikondisyon ang sarili. Kasi kung hindi, ay wala. Yung mga wala dito sa simbahan, parang kung tutusin mo, wala na yan. Hindi na mag-e-effort ang demonyo para tuksuhin ang mga yan kasi sino mga papasok bukas sa opisina? Lahat kayo tambay? Wala na. Sa mga online, tingnan nyo po, no? Simula bukas, maraming sale. Kailangan mo nang mag-book ngayon at ang biyahe niyan, kailan? Holy Week. Para, pagdating ng Holy Week, wala ka sa simbahan, anong ka sa ibang lugar, sa beach, o kung ano man. Kasi sayang, mura kasi, di ba? Mura kasi ang ticket. Pero kailangan mo mag-book ngayon. So, sino mako-compromise? Wala ka sa Easter. Wala ka sa Pasko ng pagkabuhay.
Ngayon, sasabihin nyo, doon naman po mayroon namang simbahan. Kaya doon na tayo magsisimba bilang pamilya. Kalokohan. Puyat kayo, pagod, lasing. Wala na. Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, tukso, layuan mo ako. Yung mga kabataan dito, no? Dapat yung mga kabataan, ngayon pa lang namumulat na, Kwaresma ngayon, kaya sasabihin ninyo, hindi muna tayo maglalaro ng computer, ML, kasi Kwaresma ngayon. Hindi muna tayo maglalaro at magsisigawan. Hindi muna, yung mga sakristan, no? Hindi muna tayo magmumurahan dito sa gilid, kasi Kwaresma ngayon. Diba? Kaya dapat minumulat na. Yung mga kabataan natin, Kwaresma ngayon, kaya hindi muna tayo manonood ng sine, hindi muna tayo maglalakwatsa. Tingnan nyo ang mga katabi ninyo. Sige nga, tingnan nyo. Sabi yung Kwaresma ngayon, huwag ka munang magkilay. Kilay is life. Diba? Pero kasi Kwaresma ngayon kaya bawas muna tayo sa kolorete natin kasi Kwaresma ngayon Tingnan yung katawan ng katabi ninyo. Sabihin nyo, fasting ka muna. Pero ulitin ko po, no? Kung ano man ang pinaplano mo, binabalak mong maganda para sa Pasko ng pagkabuhay, tandaan mong mabuti, may kontra dyan ang demonyo. Ipapackage yan ng maganda para mahulog ka sa bitag. Para wala ka sa Holy Week. Para wala ka sa mismong pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sana po, no? Nasa unang linggo tayo ngayon. Unang linggo pa lang. Mayroon tayong 5 linggo na paghahanda para dito sa araw nito. Ikondisyon ang sarili o ihanda mo ang iyong sarili. Kakayanin naman po yan. Ipinakita ni Jesus at sinabi dito na lampasan niya ito at hindi na naig ang demonyo sa anumang panunukso kay Jesus. Araw-araw tinutokso si Jesus, pero araw-araw nagwawagi si Jesus. Hindi nagtatagumpay ang tukso. Kaya nawa, isa yan sa grasya na hilingin natin ngayong linggong ito na magkaroon din tayo ng lakas na magsabi ng no sa demonyo o sa tukso at yes sa Diyos. Amen?